Kasikin isa na pong napakagandang umaga po sa ating lahat. Welcome naman po sa ating YouTube channel. Of course, you are watching Chicken Namnams TV. Welcome po sa binubuo po nating pangarap, KMK Game Farm, mga kasiken, mga parikoys. So ngayon nga pala mga kasiken, no, ay meron tayong napakahalagang tatalakayin po sapagkat yung pong ating tandang mga kasiken, diretso na po talaga tayo sa ating main content ngayon. So kung paano po gamutin kapag nagiging ganito po yung ating tandang, no? Ayan, matamlay siya, parang may ubo mga kasikin kung mapapakinggan nyo. Ayan, so ito po yung na-feature natin, no? Na jet green natin sa nakaraang vlog. Kasi nga, ito, nagkaroon po siya ng ganitong ipot mga kasikin. Nakababahalang ipot po ng manok. Kapag ganito po ang kulay mga kasiken, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik na. Huwag nyo na pong aksayahin ang oras mga kasiken. Bumili kaagad kayo ng gamot. So, kasiken, talagang alarming po yung sakit ng ating alaga, no? So, nagkaroon po siya base po sa ating pagsisiyasat, Bacillary white diarrhea po, o yung tinatawag nilang pullurum disease or Salmonella pullurum mga kasikin kapag puti po yung ipot. Kaya ngayong umaga, kung na-experience nyo rin po yung ganitong klase mga kasikin, ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano po natin ito gamutin para po syempre gumaling na at maagapan kaagad yung ganitong sakit as early as possible mga kasikin. Huwag na nating patagalin pa yung paggagamot kasi nga high mortality po yung ganitong uri ng sakit po ng manok mga kasikin. Kaya napag-isip tuloy ako, siguro kailangan talaga nating mag-vaccine kasi nga itong ganitong klase ng sakit mga kasikin is talagang nakuha po sa paligid. Kaya ayun, so it's either adapt na po ba talaga tayo ng vaccine mga kasikin. But bago natin ito gamutin mga kasikin, samahan nyo muna ako saglit. Kasi nga yung mga pasisiw natin, kailangan nating ilabas sa carton kasi kung medyo matagalan din sa pagpapalabas, so medyo mag-iinit na po yung kanilang katawan, so madidisgrasya din po sila mga kasikin, no? So din dito yung mga pasisyo natin. So dito tayo sa yard, it's early in the morning, mga 6 AM pa mga kasikin, no? At 6 AM is talagang, ayun nga, ito yung mga pasisyo natin. So meron tayong mga pasisyo na nandito lang sa atin pong limber. Yan ang ating asil, ito pa ang ating second gen asil crosses. So nandito mga kasiken. So yung mga pasisyo pala natin, kapag nag-10 days old na, ay ihiwalay na po natin sila sa inahin, no? At ilalagay natin sila sa karton. So nandito po yung mga alaga natin na malapit na mag-month old. Nandito yung iba na 2 weeks old na. So dito na po natin sila nilagay. So every morning po is meron silang pailaw para paglabas nila is still warm pa rin po yung kanilang mararamdaman. Same din po dito, may pailaw rin po. Ayan. So ang gagawin lang natin, ilagay na natin sila dito at syempre lalagyan na po natin ng patoka mga kasiken. So kasiken, ready na po yung ating mga patoka, no? Nandiyan na po, nakapwesto na. Ayan, kaya ang gagawin na lang natin ay ilabas na po yung mga sisiw natin sa loob po ng box mga kasiken. Ang pinakarason talaga natin mga kasiken kung bakit natin sila pinapailawan tuwing umaga, kasi nga meron pang mga lamok po na pag-alagala, lumilipad kapag madaling araw pa mga kasiken, early in the morning. Kaya ayun, para iwas po kagat ng lamok, yan po yung purpose talaga ng pailaw, no? Sapagkat yung ganitong edad na po ng mga sisiw natin mga kasiken, malapit ng mag-month old, is talagang nakapag-produce na po sila ng sariling init sa kanilang katawan. Kaya hindi na po talaga kailangan ng pailaw. So ayun na po mga kasiken, no? Kumakain na po sila at sobrang lalakas, sobrang sisigla, sobrang liksi po ng ating mga alaga mga kasiken. Ayan. So maya maya ay syempre bibigyan na po natin sila ng patubig. Pero mga kasiken, ilabas na po natin ang ating mga 2 weeks old na mga pasiso. Ayan, same routine lang po talaga yung ginagawa natin, no? So every night pinapasok sila sa box, and then morning pinapalabas, at ayan, may ilaw. Okay, so ayan po sila. So maya maya din mga kasiken, bibigyan na rin po natin sila ng patubig. Ayan po. Siyempre, isasalin na rin po natin sa pagpapatuka. Ito pong ating, ayan, mga week old na po. So, malapit na po natin silang ihiwalay sa inahin.
Sige, dito tayo mauna sa atin po ang asil mga kasiken na inahin. So yung patuka nga pala nila is dito ko lang nilalagay po sa lupa para po makaykay po ng kanilang inahin. Maturuan po sila kung paano po kumain. Ayan. Ayan. So 6 na piraso lang po yung pasiso po ng ating asil. So ang pinaris nga pala natin dito sa kanya is yun po ang ating jutako, no, na warrior, kasi meron naghahanap po ng mga warrior. Ayan. Dito rin, ito po yung naglimlim po no mga kasiki, no, sa kulungan. At ayan, namisa na kahapon. Kaya ayan, bigyan din natin. Okay. Ayan. At dito, yung mga pasiso pong ito mga kasiken is asil crosses po ito. So bali 25% asil at saka 25% po is yun pong ating Kimki Blues, yung old lines natin. And then 50% is yung one time winner po natin na Kilso White. Kaya ayan, mga mapuputi po yung mga pasisil. Siyempre may mga abuhin pa rin sapagkat abuhin po talaga yung baseline nito mga kasikin, no? So ayan. So after 10 days nito mga kasikin, pwede na po natin itong hiwalay. So isasabay natin ang paghiwalay nito doon po sa mga pasisiw natin na hasil. So kasiken, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pagpapatuka po sa ating mga alagang sisiw. Kaya ngayon, direkta na po tayo dito sa atin pong pagbibigay po ng gamot dito po sa ating alaga, no? So ito po siya mga kasiken, talagang halata pong meron siyang dinaramdam kasi medyo mahina. Though maputla po yung kanyang mukha, but ayun, talagang nanghihina po siya mga kasiken, no? Ayaw tumilaok. Kaya ngayon mga kasiken is lagyan or bigyan kaagad na natin ng gamot po itong ating alaga. So kapag ganito mga kasiken, mas mahalaga po talaga na meron tayong mga nakastock po na gamot kasi nga hindi natin alam kung kailan po matatamaan yung mga alaga natin. So automatic mga kasiken, kapag nagkakaroon po ng white diarrhea itong ating mga alaga, so subuko na po talaga itong atin pong Doxilac tablet, no? Doxilac 40 mga kasiken. So sa tingin ko sa mga vlog ko previously po is talagang ito po yung lagi kong fini-feature kapag nagagamot po ako ng mga sakit sa aking alaga. So it's either salmonella, avian malaria, o kahit ano pang mga sakit yan mga kasiken, sipon, halak, ito lang po talaga yung ginagamit ko po mga kasiken, no? So any antibacterial naman po yung gagamitin nyo, mga tablet, pwede pong Amtil, pwedeng Primoxil, o ano pang mga gamot na ginagamit ng mga kasikin, as long as meron pong doxycycline, no? Sapagkat ayun nga, yung doxycycline is ito po yung agent na talagang nakakatulong po para sa ganito pong uri ng mga sakit mga kasikin. At syempre, bumili na rin po ako ng Doxilac powder mga kasikin. So yung SRP na po dito sa amin is nasa 30 pesos na. Kasi nga papakainin din naman natin itong ating alaga mamaya mga kasikin. At ito po yung isasahog natin sa kanyang patuka. So a little amount lang po mga kasiken, no? So ito rin po yung ipainom natin na patubig. So 1 sachet po nito mga kasiken, 7 grams, 1 liter lang po na tubig sapagkat ayun nga, treatment po tayo mga kasiken, medication. So ito ngayon, ayan mga kasiken. So ganito lang po talaga kaliit, no? So ito po yung tinatawag natin na maliit, pero wag nyong maliitin sapagkat small but terrible mga kasiken. Ayan po, sobrang liit lang po talaga. Nasang focus dito sa camera, bakit hindi ma-focus? So mga kasiken, ito lang po talaga, ganito kaliit po yung tablet na Doxilac. So ito po yung ipapainom natin. Ayan. Okay. Ayan. At syempre, i-isolate na po natin ito mga kasiken, no? Ilagay natin sa kulungan po natin na bakante. So, bali yung paggagamot natin is mainam talaga kung early in the morning mga kasiken o di kaya sa hapon para po hindi masyadong stress po yung ating mga alaga. So, isa po talaga sa kadahilanan po ng ganitong white diarrhea, no? Pwede rin pong sobrang stress yung ating alaga, but kadalasan talaga is nasa paligid po talaga yung ganitong mga klaseng bakterya mga kasiken. Kaya importante na mag-bacterial flushing tayo o di kaya mag-vaccine, no? So ayun nga, sa na-mention ko po, it's either ada po tayo ng vaccine or hindi.
But sa tingin ko ay mas mainam po talaga sapagkat ayun nga, mga mahal din po ito mga binili natin ng mga materialis, no? Kaya sayang din naman kapag yung sakit lang talaga ang kikitil ng kanilang buhay mga kasiken. So ayun, so maya-maya mga kasiken ay siyempre pakainin na po natin ito siguro mamayang tanghali. As for now, hayaan lang muna natin na yung tableta is ma-dissolve po dito para again, yung effectivity naman po talaga is talagang gagana mga kasiken. At ngayon nga pala, isasabay ko na lang din po sa paggagamot yun pong ating month-old sapagkat tinamaan po ng bulutong at the same time namaga po yung mata parang may coryza na mga kasiken. Same gamot lang po mga kasiken, hatiin lang po natin yung Doxilac natin at yung kalahati, bali follow up na lang po natin sa hapon. So ito mga kasiken, ay dalawang tableta yung gagamitin natin dito. So ngayong hapon is mag-follow up din tayo. At syempre sa sunod nating mga vlog, i-update po namin kayo sa kalagayan po ng ating alaga mga kasiken. But super effective po talaga. Proven and tested ko na po talaga, no? Produktong LDI, Tatak LDI mga kasiken. I'm not promoting this tablet but again, subukan niyo po ito mga kasiken. Nang mapatunayan niyo po kung ano po talaga yung effectivity po nito, no? Pwede po talaga ang Amtel, pwede ring Ambroxetil powder, Primoxil powder, Trisolac, Amobac, as long as again nga antibacterial po yung gagamitin yung mga kasiken, no? So ayun, kukunin ko na po yung month-old para magamot na po natin mga kasiken. Okay, so kasiken, ito naman po yung sisiyo natin na month-old na gagamutin. Ayan. So ito po yung hitsura ng kanyang mukha, no? Talagang nakapikit na po yung kanyang mga mata. Okay, syempre, magagamot pa natin ito mga kasiken. So ito po mga bulutong po na nakapaligid sa kanyang mga mata mga kasiken, ay papahiran po natin ito ng toothpaste. At syempre, bubukahin po natin yung kanyang mata para ayun nga, papasok po yung syempre gamot na bigay natin, no? So Doxilac lang po talaga mga kasiken. So yung isang tablet, ayan, hinati na po natin. So bali ito na po yung kanyang forma. Sobrang liit na lang po talaga, no? Kalahati mga kasiken. Ayan. So automatic ang kalahati is mamayang hapon. So ito lang ang ipapainom natin. Kawawa po talaga itong mantol na to. So ayan, napainom na po natin mga kasiken. So bibigyan din natin ito ng patuka maya-maya mga kasiken. Okay, so ayun nga mga kasiken, hanggang dito na lang po ang ating content po patungkol po sa paggamot po ng manok na nag-iipot po ng puti mga kasiken o simply yun pong white diarrhea mga kasiken. Sana po ay meron po kayong napulutang aral, meron kayong nakuha at syempre ma-apply nyo rin po sa inyong munting manukan dyan kasiken. At sa ating pagtatapos, samahan nyo ako saglit, bibigyan po natin ng patuka yung ating po mga month-old na kasama po or kabatch po ng ating ginamot po na month-old kanina kasiken. Iba rin dito po sila, month-old na po sila kasiken, no? Kaya with feeding na po sila. Ayan. At syempre naman, hindi rin magpapahuli po yung ating mga shamon na pasisiyo. Ayan, so ito po sila kasiken, no? Malapit na po silang mag 2 months old kasiken. Sobrang lalaki na. So ayan po ang ating mga shamon. Okay. Kasiken, sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna yung ating content sapagkat magpapatuka pa po ako sa atin pong mga alaga. So, see you na po sa susunod na mga upload. God bless.